Sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCC FI Church. Ang mga kasama niyo po para po sa Morning Tilaw Devotion. At tayo po'y manalangin. Dakilain Diyos, ang maraming banal. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan. At Lord, salamat po sa panbagong araw, panbagong buhay na aming pong natanggap mula sa Lord Jesus. Tunay Lord, patuloy kumikilo sa aming buhay. Ito, wala po kami magagawa kung kami wala sa Lord Jesus. Lord, pangunahan niyo kami, Lord, sa pagkakataon to. Gamitin lamang lang, Lord, ang labi ng munting likod upang ipahayag po ang mensahe mula po sa iyong balsalta, upang magsilbing kalakasan po sa akin, sa amin, at inspirasyon na rin at para po na rin po sa aming pangalan sa bawat araw ng aming pamuhay bilang isang manampalataya. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang babasahin ay mababasa po natin sa libro ng Awit, chapter 145, verse 4. Ipagmamalaki na isang salin lahi sa kasunod nito ay magawa at ipahayag ang magawang dakila. Dito po, ipinahag dito ang sabi po ng ating banal sa kasulatan na nararapat lang po na ipahayag natin ang kamangha-mangha, kagilagilalas na gawa ng dakila ng ating Panginoon Diyos. Dahil siya po ang ating tanging Diyos na lumikha lahat ng bagay dito sa lupa, pati sa langit at pati sa tubigan. At wala pong posible sa Kanya. Lahat po ay kaya niyang gawin. At siya po lamang ang nag-iisang Diyos na ating pinupupurihan, sinasamba at nagtanging tagapagligtas at wala na pong iba. Siya rin po ang ating Panginoon Diyos ang naghayag po ng mga kautusan na ibinaba niya do sa libro sa bundok po sa lugar po ni Moises. At dito po ay upang ipahayag po ang kautusan para po sa ating pamumuhay at gabay sa ating pang-araw-araw na pamuhay. At dito, niligtas niya ang bayang Israel sa pagkakabihag, sa kamay ng Ehipsyo, sa matagal na pagkakabihag. At dito, pinakita po rito ang paghati ng dagat na pula. Ito po yung Red Sea. Isa pong himala na kamangha-mangha na tunay na hindi po makakalimutan. At dito po sa gabay ng ulap at dito po ang pinakabako dito yung apoy na mula sa nilikha na ating Panginoon Diyos. Nakita po natin dito ang ating Panginoon Diyos ay kamangha-mangha kanyang ginawa. At tunay wala tayong magagawa kung tayo walay sa Kanya. Siya rin ang naghango sa atin sa makasalanang pamumuhay. Siya rin ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. At siya rin ang Panginoon Diyos na gumagawa ng maraming himala at maraming binuhay na patay at maraming pinagaling na karamdaman na hindi magagawa ng kahit sino man. Kaya dapat po nating ipagmalaki ito. Ito po yung ating ipahayag sa ating unang-una sa ating mga anak, sa ating sa maging anak natin mga anak. Ganun din sa mga taong ating mga kasalimuha, sa mga bago nating kaibigan, sa mga young people, upang maipahayag din nila ito sa kapwa. At dito po makita po natin ang ating Panginoon Diyos ay kamangha-mangha talaga. At dito tayo po ay niligtas dahil sa kanyang pag-ibig at habag sa atin. At siya niya po inaral niya po tayo ng kanyang balsalta upang tayo maging pagpabago na ating buhay. At ito po ang mapapasa naman natin sa susunod na salila, kabilang po ang ating mga anak at mga ating manak sa kanilang mga anak. Kaya ito po ang karapat-dapat lang po talagang nating ipagmalaki ang mga bubuting gawa ng ating Panginoon Diyos, dahil walang sino mang makakagawa niyan kundi ang ating Panginoon Diyos lamang na ating pinupuri, sinasamba at nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya wala po tayong magawa kung tayo po'y hiwalay sa Kanya. At ating po ito ipapasa sa susunod na salin lahi.
Ang mga dapat po para po meron pa kaparaanan para maging karapat dapat po tayong makitaan na puwedeng magpasa at meron tayong karapatang magpasa dahil ito po yung mga kaparaanan para maging karapat-dapat ay gagawin natin. Una po, palagi po tayong magbulay-bulay ng kanyang banal na salita upang patuloy yung manatili ito sa ating puso, at isipan, at patuloy natin itong ginaganap sa ating buhay. At upang ating paglakad, paggawa, ay makikita mo natin ang gabay ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ipamuhay po natin ang salita. May kasamang patotoo, may kasamang at ipamalita rin po natin yung kanyang salita at yung mabuting gawa sa ating buhay. Kaya maganda po nakikita sa ating buhay yung kanyang salita upang maging karapat-dapat tayo na magpasa sa mga gawa ng Diyos, sa mga taong ating nakakausap, sa ating mga anak, at maging ehemplo tayo, maging sa ating asawa, at sa mga taong ating nababahagi ng balsata, at sa mga ganun din, yung people, at sa mga bagong nakikinig sa atin. At pangatlo po, ito lagi tayong dumalo sa bawat banal na pagtitipon upang mapanatili natin, mapangalaga ang ating pamuhay at upang ang presensya ng Panginoon Diyos ay palagi nating naramdaman at naalasahan na rin at patuloy tuwing dumalo at makapiling mga kapatiran at manariwa ang presensya ng Panginoon Diyos sa ating buhay sa bawat araw. Upang paglabas natin, makita natin kapitbahayan, ating mahal sa buhay, na karapat-dapat tayo magpasa ng mga kagilagilalas at gawa ng Diyos sa kapwa. Kaya dito mga kapatid, narapat lang na sa susunod sa lahi, pagmalang natin pa ng Diyos, pagmalakan kagilagilalas, kamanghamanghang gawa, tunay siya'y dakila at wala tayong magagawa kung doon tayo hiwalay sa Kanya. Ang ating pong prayer focus ay makikita po natin dito po sa prayer focus. Pray that God will raise generation who will proclaim His mighty acts, testify of His goodness, and lead others to trust His unfailing love and power. Pray for neighbors. Pray that we will be faithful witnesses of God, love and grace, inspiring our neighbors and next generation to trust in His goodness and proclaim His mighty words. Mga kapatid, tayo manalangin, dakilang Diyos, ang manaming banal, maraming po salamat, Lord, sa inyong paggabay patnubay na papatuloy namin, Lord, ninanasaan, Lord, na maipasa po namin, Lord, sa pamagitan inyong basbas, Lord, sa kapwa, yung mga makapangyarihang gawa, yung salita na aming natutunan sa inyo, Lord Jesus, na aming Lord, patuloy namin na pinamumuhay, pamakita nila, maging sa aming pamuhay, kung ang mga inyong gawa na inyong ginagawa sa aming buhay, Lord Jesus. Lord, tuloy namin, Lord, na nais na malaman at makapakinggan at marinig ng mga tao ang iyong kabutihan sa bawat sa amin at yung makagilagilas na gawa ay mahagi sa bawat generation. Una po sa aming mahal sa buhay, sa aming mga anak at sa aming mga makilala pa sa susunod na araw. Lord, maraming po salamat, Lord, na napapatuloy namin tindahan sa aming mga kapitbahayan, aming bansa, at tinataas po namin sa Lord ang kapatid na Sister Helen na inyong tinawag, Lord. Lord, na patuloy siyang ginagambala ng kanyang problema sa pag-ihi, Lord. Nawa, Lord, kayo pong magpagaling sa kanyang dinadamang karamdaman, may problema sa pag-ihi. Lord, kayo pong dakil ng gamot at si Sister Helen po, Lord, ay manggagawa sa iyong kaharian. Nais niyo pang patuloy na maging matagumpay sa paggawa sa iyong kaharian upang hindi maging sagabal ng kayang karamdaman po ng Diyos. Lord, kayo dakil ng manggagamot, kayo pong Jehovah Rapha, at ipo yung puso't isipan, kanyang puso't isipan, Lord, ipo niya kanyang katawan. At lugar po kung saan po ang may problema po sa kanyang karamdaman, Lord Jesus. Dahil kay Diyos ang papagaling, kayo dakil ng manggagamot.
Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. God bless. At thank you.